Guys, kung nung una ay sinabi natin na pwede pa rin bumoto sa mismong embassy sa araw ng botohan, base na rin sa video na ibinahagi ni DJ Sordo. Pero may video dito ang kaibigan nating vlogger din dito sa UAE na mismong umattend at inimbitahan sa briefing ng COMELEC at ng Philippine Embassy tungkol sa online voting enrollment. Wala kasi tayo guys direktang contact sa Philippine Embassy at hindi rin sila nagre-reply sa mga tanong natin. At wala rin silang video na nagpapaliwanag ng mga kompletong detalye tungkol dito. Kaya panoorin nyo ang video na ito ni MPD na isa rin kilalang content creator dito sa Dubai, na mismo umattend ng briefing ng Philippine Embassy at ng COMELEC tungkol sa online voting. At sinasabi nga na online na talaga lahat at online na tayong boboto. Wala nang magiging balota sa embahada. Online na lahat. So ito guys, sabi ni Kabayan, no to online voting. Diretso tayo sa embassy. So yun po yung gusto ng mga kababayan natin na ayaw nila ng online voting. Pero para po sa inyong kaalaman, wala na po tayong manual voting. Okay? Para sa OFW, karamihan sa mga countries na kung saan may OFW, wala na pong manual voting. Okay? So umattend po ako sa Philippine Consulate sa Dubai nung isang araw para sa briefing itong sa voting natin. Now, ang pwede lang po sanang pumunta sa mga Philippine Embassy or Consulate yung mga kababayan nating nahihirapan, like mga buntis, mga PWD, or yung mga no read no write na talagang nahihirapan sila. Now, kung gusto nyo pong pumunta sa Consulate or sa Embassy dahil gusto nyo doon kayo bumoto, pwede kayong i-assist, pero wala na pong balota, wala na pong manual voting. Okay mga kabayan sa UAE, again, bago tayo makaboto, meron tayong tinatawag na pre-enrollment muna bago online voting. So ang pwede lang mag pre-enrollment yung mga kababayan natin na registered voters na. Ibig sabihin may mga pangalan na sila sa registered voters na lumalabas sa website ng COMELEC. Now, kung gusto mong i-check yung pangalan mo, kung ikaw ay registered voters, panoorin mo tong video to hanggang sa dulo, okay? Tapos mga kababayan naman natin magtatanong kung merong registration. Wala na pong registration para maging botante ka. Tapos na po last year. Ang may magaganap po is yung registration ng pre-enrollment para makaboto ka sa online voting. So, itong dulo ng video, nandito po yung kung paano nyo i-check kung nasa CLOB kayo or Certified List of Voters ba kayo. Ito po. Tayo pumunta sa consulate or sa embassy para doon po natin gawin yung pagboto, para ma-assist po tayo ng mga kasamahan po natin dyan sa method ng pagboto po nila. Pero yun nga lang, wala na po talaga tayong balotang makikita. Makikita natin sa embassy at sa consulate is yung laptop din po, or kung may dala tayo, di ba, yun pa rin po yung gagamitin natin. Tutulungan lang po tayo ng mga staff sa embassy at sa consulate kung paano po yung process ng pagboto. Kabayan, gusto mo bang bumoto ngayong eleksyon 2025? Gusto mo bang malaman kung ang pangalan mo ay nasa CLOV or Certified List of Voters? Panoorin mo tong video to and I'm sure makakatulong sa iyo. So don't forget to follow me and I will keep you updated. Ito na po yung video. So yun guys, i-open nyo sa browser nyo comelec.gov.ph. Yan po, tapos click nyo yung tatlong line sa kanan. Itong line sa kanan, tatlong line. Click. And then piliin nyo yung overseas voting. And then piliin nyo yung 2025 NLE, Enrobe, and CLOV. Sa baba, Certified List of Overseas Voters. And then kung Middle East and Africa ka, since United Arab Emirates tayo, so Middle East and Africa, click. And then kung Abu Dhabi ka, nandiyan sa unahan, tapos hanapin mo yung Dubai. So kung Dubai ka, ganyan lang, scroll mo lang. Yan mga ka-MPD, so may tanong si Kabayan, bakit sabi kanina pwede pa diretso kami sa embassy sa pag-uusapan po natin yan about sa election 2025? Okay? Ito pong pag-usapan natin. Makinig po kayo na mabuti. Unang-una po, para makaboto ka, dapat Certified List of Voters ka. Nandun ang pangalan mo sa COMELEC website. Ibig sabihin, nasa CLOV
or certified list of voters ang pangalan mo para makaboto ka. At wala na pong registration. Kung hindi po kayo registered, hindi po kayo pwedeng magboto. Clear po? Wala na pong registration for this 2025 election. Now, sa online voting natin para sa mga OFW sa ilang mga countries, hindi po lahat ng countries pero maraming countries ang pwedeng bumoto ng online. Kailangan po is maka-pre-enroll tayo, which is supposedly nag-start today March 20, pero naka-attend tayo sa briefing doon sa consulate sa Dubai at pinag-usapan doon na hindi pa ready yung link. But once ready, ako po ay magpo-post ng link, kaya huwag nyo kalimutan i-follow to So meron tayong pre-enrollment. Okay, pre-enrollment kung saan kailangan natin mag-enroll doon bago tayo makaboto. Okay? Bago tayo makaboto. Now, ang sinabi kasi doon, since online voting siya, ang pwede lang pumunta sana sa consulate or embassy yung mga nahihirapan magsulat, nahihirapan magbasa, PWD, or yung mga buntis, mga ganon. Now, kung gusto nyo pong pumunta sa Philippine Consulate or Philippine Embassy para bumoto, okay, pwede po kayong i-assist doon kung nahihirapan kayo, pero wala na po ang manual voting doon. Ang makikita nyo po doon, pag pupunta kayo, merong mga tao doon na mag-assist sa inyo. Paano bumoto? Online. Tayo pumunta sa consulate or sa embassy para doon po natin gawin yung pagboto, para ma-assist po tayo ng mga kasamahan po natin dyan sa method ng pagboto po nila. Pero yun nga lang, wala na po talaga tayong balotang makikita. Yung makikita natin sa embassy at sa consulate is yung laptop din po, or kung may dala tayo device, yun pa rin po yung gagamitin natin. Tutulungan lang po tayo ng mga staff sa embassy at sa consulate kung paano po yung process ng pagboto. So yun po. Okay? Wala na pong manual voting. Para sa mga impormasyon tungkol sa election 2025 at sa online voting enrollment, ay i-follow nyo si MPD ang kanyang Facebook page. Dahil mas reliable ang source niya, dahil talagang pinapatawag sila sa Philippine Embassy para sa mga impormasyon tungkol sa online voting enrollment. Ngunit gaya din na sabi ko, kapag nakapag-enroll ako as online voters, ay gagawa natin ng video tutorial. Sa mga pangalan naman, para makita nyo kung registered voters kayo, ay sundan nyo ang video na pinakita ni MPD. Dahil magkaiba pala ang mga listahan ng mga taga-Dubai or ng Philippine Embassy sa Dubai at ng mga taga-Abu Dhabi or ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi. At naipakita din niya kung paano makikita ang mga pangalan ng mga overseas or registered overseas voters sa iba't ibang mga bansa.